300 pamilyang nasunugan sa Recto Avenue sa Maynila. Sa tindi ng apoy, naantala rin ang biyahe ng LRT2. Nahirapan sa pag-apula ang mga bumbero dahil sa masikip na daan. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Makikita sa drone video na ito kung paanong nilamon ng malaking apoy ang mga bahay sa barangay 310 sa Santa Cruz, Maynila. Nabalot din ito ng makapal at maitim na usok. Tanaw din ang sunog mula sa Recto Station ng LRT2. Bandang alas 3 ng hapon, sumiklab ang apoy. Agad namang rumisponde ang mga bumbero. Katulong nila ang mga residente sa pag-apula sa sunog. Medyo masikip yung area, hindi makapasok yung truck natin tapos sa looban. Tapos syempre alam niya ng mga tao talagang nakikipagsiksikan yan para makasalba man lang mga gamit. Nang kumahog ang mga residente sa paglikas, ang iba walang naisalbang gamit. Sa paunang pagsisiyasat, nagsimula ang sunog sa isang computer shop. Nasa 150 bahay na pawang gawa sa light materials ang natupok. 300 pamilya ang apektado. Dahil sa sunog, pansamantalang isinara kanina ang LRT2 Recto Station, kaya ang ilang commuter na-hassle. Walang mga jeep na makaluwas papuntang galing Legarda papunta dito sa Recto, papuntang Divisoria. So yun, punuan, tas rush hour pa. So mahirap. Hassle sa pag-commute dahil sa sunog dyan. Napatagal pa yung namin, imbis na nasa bahay na kami, nag-aantay pa kami dito. Dahil sarado ang Recto Station, walang choice ang ibang mga commuter kundi lumipat sa susunod na istasyon, ang Legarda. Kaya may blockbuster ang istasyong ito ngayong gabi dahil sa dagsa ng mga pababa at pasakay na pasahero. Sa covered court muna ng barangay mananatili ang mga nasunugan. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.